natin ay mula sa James chapter 4, verses 2 to 3. Sabi ko po muna, ang sabi po, you desire but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have it because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Sa Tagalog po, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit, naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ito po yung mga hiling po natin na hindi po naayon sa kalooban ng Panginoon. Aligning our desires with, dapat po aligning our desires with God's will. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa oras na ito at upang pag-aralan po ang inyong salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang tamang paraan sa aming mga nais. Turuan mo kami maunawaan at maisapuso ang aming mga maririnig sa umagang ito. Ikaw po ang mangusap sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po yung tungkol sa mga kagustuhan po natin na hindi po naayon sa Panginoon. Ang dami po nating gusto, ang dami po nating nais makamtan, pero minsan, may times na meron ka, hindi ka pa rin kontento. We want but still lack. Sabi po sa James 4:2, di ba? We desire many things. Yan po. Marami po tayong ginugusto. Yang success, love, peace, tagumpay, maraming pera. Sino po ang ayaw ng pera, di po ba? Maraming pera, malaking bahay, magandang sasakyan, marayang pamumuhay. So, yan po lahat ang dinidesire na maraming tao, lalo na pag wala sa Panginoon. Madalas, di po ba, naghahangad po tayo ng mga tagumpay. Naghahangad po tayo ng maraming bagay. Palaging nananatiling may kulang. Sabi po sa Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear its fill of hearing. Kaya kagaano man karami yung makuha po natin, hindi po palaging sapat, hindi po lagi tayo nakukontento. We always want more. Meron ka na, gusto mo pa, mas marami pa. So, palagi po nating tatanungin, gaano ba at ano ba yung gusto talaga natin sa buhay natin. We fight instead we pray. We pray. Sabi po sa verse 2, di ba? You do not have because you do not ask God. Sa halip po na manalangin, kung saan po tayo pumupunta dahil sa mga gusto nating bagay. May mga bagay na talagang ninanais natin. Lalo na maraming tao gusto yumaman, di ba sabi? Manalo lang ako sa loto, okay na ako, di po ba? Hindi po ganun ang paraan ng Panginoon. Maling desisyon, maling paghahanap ng mga bagay na gusto natin kung saan po tayo pumupunta. Madalas, napapahamak po tayo. Mayroon kayong ninanasa, sabi sa verse 2, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Umaabot po sa mga bagay na pagpatay, paggawa ng masama, dahil sa kagustuhan po, pansariling kagustuhan. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Mga pansarili pong kagustuhan na nauuwi sa kasakiman, mga masamang pag-uugali at masamang paggawa. So yan po yung bunga ng pagiging makasarili. Pagiging makasarili at talagang parang sakim. Nauuwi na po sa pagiging sakim. Lumalapit po tayo sa Diyos. Tayo po ay kailangan nating lumapit sa Panginoon at manalangin. Di ba sabi, hindi kasi tayo lumalapit sa Kanya. Di ba? Iluhod po natin ang lahat kay Lord. Hindi po lahat ng ating panalangin sa Panginoon ay nasasagot. Di po ba? Hindi lang din dapat tayo lumalapit sa Panginoon kapag gipit at nangangailangan tayo, kundi palagi po tayong lumapit sa Lord. You do not have because you do not ask God. Hindi po tayo lumalapit sa Kanya. Sabi sa Philippians 4:6,
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Di po ba? Worry solves nothing. Pansariling kagustuhan, wala pong madarating. But prayer brings peace. Bring everything to God. He listens and He cares. Kapag may problema po tayo, huwag po tayong magpanik. Huwag tayong gumawa ng sarili nating paraan. Hindi po natin to kaya. Mag-pray po tayo sa Panginoon. Nakikinig po ang Diyos. Basta tama po ang puso natin. Sometimes we ask with wrong motives po kasi. Sabi po sa James 4:3, you ask but do not receive because you ask with wrong motives. Minsan, yung panalangin po natin ay may maling motibo. Kadalasan po, pansarili. Lalo na pag wala po sa Panginoon. Pansariling kapakinabangan. Pero ang Diyos po ay tumitingin po sa puso natin. Hindi lang sa sinasabi natin sa Kanya. Sabi po dito, hinihiling daw natin, mga dalas nagpipray tayo, hindi sinasagot ng Panginoon dahil po may maling motibo. Maling motibo, malamang pang sarili lang po. Hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kita po ng Diyos yung ating puso. Alam po niya yan. Sabi po sa Proverbs 16:2, all persons' ways seems pure to them, but motives are weighed by the Lord. Akala po natin tama yung ginagawa natin. Akala natin okay na tayo, yung hinihingi natin, gumaling man ako, makamtan ko man to, okay na ako, Panginoon, susunod na ako sa inyo. Pero kita po ng Panginoon kung ano yung mas makakabuti sa atin. Ang Diyos po ang sumusuri ng ating motibo. Hindi sapat na nananalangin lang tayo ng mga nais natin. Ang mahalaga po ay totoo at tapat po ang ating puso at naaayon po sa plano ng ating Diyos. Kaya lagi po nating tatanungin, ano ba yung dasal ko nito? Ano ba yung layunin ko? Ano yung purpose ko? Ano po yung nais mo, Panginoon, di ba? God wants to give the best for us. Sabi po sa Matthew 7:11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ang Diyos po ay mapagmahal na Ama. Hindi po siya vending machine na hingin mo ngayon, maya-maya nandyan na. Kailangan po pagsumikapan at pagsikapan po natin yung mga hinihiling natin sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng hindi lang yung gusto natin, kundi ang tama at makakabuti para sa atin. At ito ay naaayon po sa plano ng Panginoon. Yung hinihiling mo, pagiging sakim, pansarili po, madalas minsan meron ka na. Gusto mo pa kunin yung nasa iba. Diyan po dumarating yung pagiging makasarili natin. Meron nang inilaan ng Panginoon para sa'yo, gusto mo pa yung para sa iba. Di po ba? Napakasakim ang dating po, meron ka ng mas marami, nakuha mo na yung gusto mo. Alam niyo po, yung meron tayo ngayon dito sa mundo, bonus po ng Panginoon yan kapag maganda ang pamumuhay mo, marangya. Pero hindi po lahat binibigay. Kasi alam ng Panginoon kung ano yung mas makakabuti sa atin. Yung masaklap, di ba? Nasa iyo na, gusto mo pa kunin yung nasa kapatid mo. Yun yung pagiging makasarili at sakim, napupunta na po sa masama. Ang Diyos po ay mapagmahal. Hindi niya laging ibinibigay ang madali, kundi ang makakabuti po sa atin. Kaya po palagi tayong magtiwala sa ating Diyos. Hindi po lagi yung kagustuhan natin, kundi dapat po ang i-desire natin yung kagustuhan ng Panginoon. Dapat po lagi tayong align sa desire ng ating Diyos. Sabi po sa John 5:14, there is confidence we have in approaching God, that we ask anything according to His will. He hears us. May lakas po ng loob tayo ngayong lumapit sa Panginoon. Sa Kanya, kung ang inilalapit po natin naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. Kapag po lumalalim po ang relasyon natin sa ating Diyos, nagbabago rin po ang laman ng ating panalangin. Kaya kailangan po magbabad tayo sa salita ng ating Panginoon. Nagbabago po ang ating puso, nagbabago ang ating isip, nagbabago po ang ating pagkatao. Kapag malapit po tayo sa Panginoon. Hindi lang ito tungkol sa pansariling hiling, kundi nagiging mga nakatuon sa mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi sa Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart.
When we find joy in God and deeper relationship with Him, our hearts begin to desire what He desires. Di po ba? Ah, tatanggalin mo na yung sarili mo, ang Panginoon na ang mamumuhay sa'yo. Mamumuhay ka na ayon sa kagustuhan niya at plano niya sa buhay mo. May mga bagay po na hindi madali. May maraming bagay actually, lalo na pag sumunod ka, maraming pagtitiis, maraming pagtsatsaga, marami talagang pagsasakripisyo para sa Panginoon. Ang tunay po na kapangyarihan ng panalangin ay kapag ang puso po natin ay nakaayon sa puso ng Diyos. At ang panghuli po, di po ba, minsan hindi po tayo tumatanggap dahil hindi tayo humihingi sa Diyos o kaya humihingi tayo pero mali ang laman ng ating puso. Ngunit kapag tayo ay nananalangin at nagpapasakop sa ating Panginoon, siya po ay nakikinig at sumasagot ayon sa kanyang sa kanyang kalooban. Kaya po, ang mahalaga, suriin po natin ang ating motibo sa panalangin. Ang tunay na panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi, kundi sa pagtitiwala sa plano ng Diyos sa buhay natin, na siya ang higit na nakakaalam ng makakabuti para sa atin. Kaya mga kapatid, tumawag po tayo sa Kanya hindi lang kapag may kailangan tayo, kundi dahil nais nating makasama at makilala ang ating Panginoon. Tandaan po natin, ang panalangin na may pusong nagpapasakop at nagtitiwala ay laging pinakikinggan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin kung paano manalangin ng may tamang puso. Tulungan mo kaming laging hanapin ang iyong kalooban at hindi lang ang aming sarili naming kagustuhan. Naway ang aming panalangin ay laging kalugod-lugod sa iyo at maging daan upang mas lalo ka naming makilala. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.